Ano ang masasabi ni Tito Soto patungkol doon sa usaping forthwith, 'di ba? Dapat mayan, madaliin natin kahit walang due process, kahit wala na sa batas, etc., etc. Tingnan natin kung susunod sila sa desisyon ng korte. Tingnan po ninyo. I think the Supreme Court decision is based on the petition. It is hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, So sa madaling salita, para kay Tito Soto, tama yung desisyon ng korte doon sa forthwith na ginawa kay Chis Escudero, ni Chis Escudero. Pero hindi po papasakop ang Senado sa desisyon ng korte. Ibig sabihin, yung desisyon na forthwith ng Senado, hindi nila susundin. Naintindihan po? Yung forthwith na yun yung last year. Tama daw yun. Pero ngayon, iba na ang forthwith. Ibig sabihin, sakto yung forthwith noong sitwasyon before. Pero sa ngayon, iba ang magiging sitwasyon. So sa madaling salita, paikot-ikutin natin, itong si Tito Soto, hindi susunod. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang susi kung gusto natin makuha ang hustisya, mapalitan si Tito Soto. Wala na po sa atin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ipagdasal na lang natin. Wala po sa atin, di natin kontrolado yan. Nasa kanilang mga senador. Kaya nga balita ako sa inyo, naglalakap sila kung magkakaroon sila ng numero para mapalitan si Tito Soto. Hanggat nakaupo yan, uupong Blue Ribbon Chairman si Pinky Lacson. At hanggat nakaupo si Pinky Lacson, etong mga maleta boys, yung totoong mastermind, hindi maiimbestigahan yan. Ang tagal-tagal isipin mo ang problema natin. Ang pinaka-problema natin, yung nakawan sa ghost projects. Ang pinaka-problema natin, yung bilyong-bilyong nakawan sa flood control scandal. Yung pagtaas ng gasolina. Para kay Tito Soto, ang forthwith, yung impeachment. Ang gago, di ba? Ginagago tayong mga Pilipino. Kung merong forthwith dito, ang dapat forthwith na inaasikaso ninyo, paano nyo mahahanap yung mga mastermind na yon nang mabalik yung perang ninakaw sa atin, bilyon. Ang pagkakasabi pa nga, close to trillion. Iyan po ang nawawala sa pera ng taong bayan. At hahabulin ninyo yung si BP Sara na ang issue 150 na confidential funds. Iyan ang fino-focus ni Tito Soto. Yun ang dapat forthwith. Nakita nyo ng laki ng problema natin. Ang problema, isa pa, ito rin mga senador di ba? Ito mga senador na palipat-lipat na hindi natin malaman. Yung lumipat sa majority. Kasi kung hindi lumipat sa majority yon, hindi uupo Senate President to, hindi magbumukhang ikbulaga itong Blue Ribbon ni Pinky Lacson. Naiintindihan po natin. So sana, yung mga lumipat sa majority, matauhan this time at makuha natin yung numero. Kasi ngayon pa lang nakikita na natin, hindi malalayo na ang gagawin nila dito papaspasin. Papaspasin nila yan nang sa ganon matanggal si BP Sara. De kesyo malabag ang due process. Kitang-kita nyo na It is as if yung ginawa kay PRRD na kinidnap. Basta si PRRD madala sa dahig, hindi baling hindi siya humarap sa korte. Hindi baling malabag ang due process. Basta forthwith, dalhin si PRRD ron. Same thing. Basta forthwith, simulan. Kalimutan na natin yung problema ng nakawan sa ghost projects. Kalimutan na natin yung paglubog na ekonomiya. Ang taas na ng dollar ngayon. Ang stocks natin, makinig kayo ang stocks natin bagsak. Diyan pa lang makikita nyo yung mga investor natin umaalis. Yung peso natin bagsak, ang taas ng dolyar. Ang negosyo sa atin bagsak. Pagtaas ng gasolina, umaakyat. Tapos anong inaasikaso ng mga kumag na to? not on the way the Senate is conducting itself. But as far as And in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, forthwith the following day. Kita mo. Forthwith the following day. Kasi may issue Mayroong pinag-uusapan. Magbobotohan sa Congress May 11. So kung sakali matransfer sa kanila yung articles of impeachment May 12 o May 13, we don't know kung kailan. Kung halimbawa matanggap nila na May 12. Ano ba yung May 12? Basta hindi weekend. Alam ko hindi weekend yan O halimbawa matanggap nila na May 12 o May 13. The following day, May 14, Thursday sisimulan na. Yan ang gusto ni Tito Soto. Naka-break ang Senado. So magbi-break ang Senado. So walang break. Basta importante. Samantalang nung iniimbestigahan at pumuputok yung issue patungkol dito kay Lagutesa, dito sa flood control. Pag schedule ng break nila, imbis na nag-iimbestiga sila. Ganito ka-ipokrito itong mga ito. Nakukuha nyo na. Mamadaliin nila basta yung gusto nilang madaliin. Magbe-break sila pag kinakailangan hindi maimbestigahan ang dapat maimbestigahan. Pero pag patungkol kay BP Sara, mabilis tayo dyan. Ganyan po lumalabas di ba?
ba? O eto pa, isa pang mas marunong. Kikita nyo to mga hindi abogado, sila pa yung mas marunong sa Supreme Court. Antindi, no? Eto mga mambabatas, sila pa ang ayaw sumunod sa batas. Akala mo tali-talinuhan. O, pakinggan nyo to si Congressman. Anong pangalan nito? Pakilagay sa ano. Kalimutan ko pangalan. Pakilagay sa comment section anong pangalan. Huwag po kakalimutan ha, sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News, subscribe po kayo. Ulitin ko, Coach Oli News. O, anong pangalan nito? But anyway, tawagin na lang ko muna siyang Congressman Ngiwi. Yun muna. Hindi kita iniinsulto pero nakalimutan ko talaga pangalan mo. Pagpasensya na natin. But anyway, totoo namang Ngiwi ka eh. Diba? Obvious naman. Diba? Hindi naman tayo nagsisinungaling. Yung totoo. So, pakinggan po natin yung sasabihin ni Congressman Ngiwi. With all due respect to the Supreme Court, we disagree with this interpretation of forthwith. No, malinaw kasi from the constitutional framers kung ano ibig sabihin ng forthwith. At malinaw sa lahat, kahit sino nagbabasa ng diksyonaryo, ito ay immediately. And holding public officials accountable is an ASAP task. As soon as Yun. So sa kanya, ang forthwith, immediately. Regardless kung may malabag kang batas. Ganun yun eh. Diba? Yan yung pinapalabas nito. Hindi ko alam kung ito bang sinasabi niyang interpretasyon ng forthwith galing sa bundok o doon sa mga kaibigan niya sa bundok, sa tropa niya. Hindi ko alam. Pero yan ang interpretasyon nitong mama na ito. Kaya ako sabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi, it's about time. Tanggalin na po. Diyan po nakapasok nung panahon ni Cory itong itong party list. Dapat tanggalin. Tandaan po natin na hindi ko po nilalahat may mga party list namang maayos. Pero yung party list na maayos, that is an exception to the rule. This is the general rule. Hindi naman sila directly voted by the people. Diba? Tingnan niyo. I mean, yung tawaging congressman to, parang ganito na congressman natin. Look at him. Tingnan niyo kung tama ba yung sinasabi niya na I beg to disagree pa. Alam mo, wala kasing problema kung ganyan din kayo kay Bongbong Marcos. Isipin nyo, kay Bongbong Marcos, hindi nyo pinapasa. Hindi pumasa yung sufficient in substance and in form. Hindi pumasa yung kay Bongbong Marcos. Nasang katutak ang confidential funds. Ibig sabihin, yung mga ganitong congressman, itong si Congressman Ngiwi, and the likes of him are hypocrites. Double standard. I beg to disagree with you. Okay? Kung kinakailangan managot ng Duterte, padaanin nyo sa due process. Bakit hindi nyo idemanda? Halatang halata na ayaw nyong manalo si Sara dahil hahabulin yung mga namumundok, yung mga extremists and the likes, the NPAs, the rebels, mga drug lords, mga drug addicts. Yun ang hinahabol nitong mga to eh. And they are supported by Martin Maleta. Kita naman eh. From the very start, katangan nyo na lang kung hindi nyo alam. Kitang-kita naman ang panig na itong mga to. So, it's insulting na isipin ninyo, kokorikin ng ganitong klaseng tao ang Supreme Court. Kaya sabi ko, tanggalin na kaya natin ang korte kasi ayaw nyo na, yung mambabatas natin ayaw namang sumunod eh. Kayo na lang kaya. Diba? Kayo na lang maghusga. Kayo na lang maging judge. possible, kinakailangan gawin, kinakailangan mapanagot sa kanilang pag-abuso sa kapangyarihan. Kasi the more they stay in power, the greater damage they inflict on government and on the people. Ayun sabi niya, the more na mag-stay si BP Sara in power, mas malaking damage. I'm sorry po. I beg to disagree as well. Yung the likes of you, Congressman Ngiwi, if the likes of you will stay in power, mas malaking problema sa Pilipinas. Dahil the likes of you, walang naidulot na maganda sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. The likes of you, walang nagawang maganda para masugpo ang mga bayolente na tao. The likes of you, walang nagawa para mapaganda ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ano bang nagawa nyo? Sige nga, anong nagawa nyo sa bansang Pilipinas? May natulong ba kayo? Meron ka na bang nahuli man lang na drug addict? Meron ba kayong napatahimik na syudad, na bundok? Meron na ba kayong lugar na naalisan ng droga? Meron na ba kayong nagawa para tumaas ang ekonomiya natin? O kontra kaliwa, kontra kanan lang kayo? Depende sa lagay. Ako yung nagtatanong lang, hindi kita pinagbibintangan. Pero legit yung tanong ko. Sa tingin mo may naniniwala sa sinasabi mo? Except the people, the likes of you. Alam nyo na kung ano to.